Tatlong mga kapatid na mga Muslim sa tribong Maranao ang sinet up at walang awang pinagpapapatay sa Cagayan Valley kahapon, March 12, 2026. Allahu Akbar. Sinet up, kinuha ang pera ng mga biktima at walang awang pinagpapapatay. Nawa ay makuha ng mga kapatid na ito ang tamang hustisya para sa kanila at para sa mga naiwanan nilang mga mahal sa buhay. Sa mga kababayan naming mga hindi mga Muslim, kung ang mga suspek na ito ay mga Katoliko, nakakatuwa ba na isali sa pagbanggit, pag-mention sa pagbabalita yung word na Katoliko, na sasabihin halimbawa mga suspek na mga Katoliko, walang awang pinagpapapatay ang mga kapatid ng mga Maranao, mga Muslim. Nakakatuwa po ba yun, mga kababayan? Hindi ba't nakakadismaya yun kung isasali pa yung word na Katoliko o kaya ay Iglesia ni Cristo kung sila man ay under sa Iglesia ni Cristo, o kaya ay Sabadista kung sila man ay under sa SDA, o kaya ay Born Again kung sila man ay under sa sekta ng Born Again. Hindi ba't hindi po yun nakakatuwa, mga kababayan? So ito po yung nararamdaman namin na mga Muslim sa tuwing mayroong nakakagawa na hindi mabuti sa amin, at hindi po namin itatanggi na mayroon talaga mula sa amin ang nakakagawa ng pagsuway, dahil mga tao lang din po kami na maaaring magkasala at makagawa ng pagkakamali. So ito po yung nararamdaman namin sa tuwing mayroong nakakagawa mula sa aming mga hani ng hindi mabuti, na kung saan sa pagbabalita ay kasama pa sa pagme-mention yung word na Muslim. Nakakadismaya po yun, mga kababayan. Sana po ay nauunawaan po ninyo ito, mga kababayan. Kung sino yung nakagawa ng krimen, yung pangalan niya, i-mention yung pangalan niya, ilang taong gulang, taga saan siya, wag nang i-mention yung kung ano siya, kung siya ba ay Katoliko, kung siya ba ay Sabadista, kung siya ba ay Iglesia ni Cristo, kung siya ba ay Born Again, kung siya ba ay under sa Islam, or siya ay Muslim. Wag nang i-mention, kasi ang nangyayari po kasi, mga kababayan, kung i-mention pa natin pati yung relihiyon ng tao, saan man siya under na paniniwala, kung i-mention pa natin, mga kababayan, yung relihiyon ng tao, ay nagkakadamay-damay. Katulad halimbawa na kapag nami-mention yung word na Muslim doon sa pagpapaabot ng balita kapag may nakagawa mula sa amin ng hindi mabuti, kung isasali pa yung word na Muslim, ang mangyayari, yung mga taong walang kaalam-alam patungkol sa amin mga Muslim, ay iisipin nila na masasama yung mga Muslim. Katulad din po, mga kababayan, na kapag mayroong Katoliko na nakakagawa ng mali, ay hindi na dapat sinasali sa pag-mention sa pagbabalita yung word na Katoliko. Sasabihin pa na si Pedro, 26 anyos, isang Katoliko, pumatay, ganito, bla bla bla. So hindi na po tama na i-mention yung pagiging Katoliko niya. So ganun din po na kapag mayroong nakakagawa sa amin na hindi mabuti, wag na pong i-mention yung word na Muslim. Yung mga taong walang kaalam-alam patungkol sa aming mga Muslim ay maaaring isipin nila na ang mga Muslim ay mga masasama dahil doon sa hindi makatarungan, hindi tama na pamamaraan ng paghahatid ng balita. Ibig sabihin na yung kasalanan ng isang Kristiyano, hindi po yan kasalanan ng lahat ng mga Kristiyano. Ganon din po, yung kasalanan ng isang Muslim, hindi po yun kasalanan ng lahat ng mga Muslim, mga kababayan. So malinaw po yun, mga kababayan.